Magugulat po kayo. Maging ang Papa, ang Papa nyo sa Roma, talagang inamin niya na hindi totoong si Kristo ipinanganak ng December 25. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Kawikaan 12:22. Ganito po ang ating mababasa. Nasusuklam ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan. Ngunit, nalulugod siya sa nagsasabi ng katotohanan. Napakaliwanag. Ayaw po ng Panginoon yung nagsasabi ng kasinungalingan. Nasusuklam po siya doon mga kapatid. Nakikiisa po ang buong Factbusters PH sa pagpupugay at pag-alala kay Pope Benedict XVI. Kaya saludo po kami sa iyo, ating kapatid na si Pope Benedict XVI. Kahit nagluluksan na ang buong Iglesia Katolika sa pagkawalan niya, may isa na namang pake-alamero ang nagpapakalat ng fake news tungkol po kay Pope Benedict XVI. Panoorin ninyo yung kanyang pahayag mga kapatid. Magugulat po kayo. Maging ang Papa, ang Papa nyo sa Roma, talagang inamin niya na hindi totoong si Kristo ipinanganak ng December 25. Ng December 25. Pati po ang Papa ninyong si Papa Francis ay hindi rin naniniwala na si Kristo ipinanganak ng December 25. Yan po ay ipinagsigawan na ni Papa ninyo Benedict sa buong mundo na si Kristo ay hindi talaga ipinanganak ng December 25. Ay, nako, ito na naman si Cesar Ceneta. Pakialamero talaga ito, ano? Ayon sa kanya daw, inamin daw ni Pope Benedict XVI na hindi sa December 25 pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong, totoo ba ito, mga kapatid? Kung napansin nyo sa kanyang video, meron po siyang ipinakitang isang news clip doon po sa isang dyaryo, ano? Doon pa siya kumuha. Talagang palpak itong taong ito, ano? Ang tanong, totoo ba ito, mga kababayan? Alam nyo ba, hindi lang po si Cesar Ceneta ang nagpapakalat nito. Pati yung ministro niya, nagpapakalat din ng ganitong pahayag. Eto, panoorin ninyo, mga kapatid. Today we're facing the truth about Christmas. Now earlier we said we'd hear from a correspondent from the Vatican on the Pope's latest admission about Christmas. Well, today, the current Pope of the Catholic Church admits that Jesus was not born on December 25th. But what does this mean for those who truly believe in the holiday and its traditions? Well, let's take a look at this. Pope has been writing a 3-volume book on the life of Jesus. He also takes into account the results of scholarly studies on the Bible that have showed already for decades that the date of the birth of Jesus, for example, was wrong. So what does this mean for all the sort of traditions that have built around some of these, myths, as you have it, like Christmas carols and so forth, and even the birth date of Jesus? What does that mean for the way we celebrate Christmas? Well, as you know, the Pope is a traditional man, and he doesn't want people at all to change their traditions. Now, what does the Pope say? Well, all these traditions, all these beliefs people have about Christmas never actually happened. Well, if people had gone straight to the Bible to see for themselves, they'd have known that long ago. But what else? Well, according to the Vatican correspondent, the Pope is a traditional man, and he doesn't want people at all to change their traditions. What does the Pope say in the face of the truth? Don't change. He wants parishioners and those who celebrate the world over to stick to these traditions that have nothing to do with the truth. Kaya pala, alam naman natin yan, ano? Itong ministrong si Barry Thompson,
ito sa kanyang programang Face the Truth daw, ayon sa kanya, inamin nga daw ni Pope Benedict XVI na hindi sa December 25 ipinanganak ang ating Panginoong Kristo. Ang tanong, totoo ba ito mga kapatid? Kanya pong ginamit ito pong isang video mula po sa CNN News. At ayon po dito, yung Santo Papa ay nagsulat ng 3-volume book tungkol sa buhay ng ating Panginoong Kristo. At dyan daw nanggaling yung pahayag ni Pope Benedict XVI na hindi sa December 25 pinanganak ang ating Panginoong Kristo. Ulitin ko lang po, may isinulat palang aklat si Pope Benedict XVI tungkol sa Batang Jesus. At yan po ay nakikita natin sa 3-volume book. Ano po ba itong tinutukoy na 3-volume book? Ito po, ipapakita ko po sa inyo yung volume 1, yung Jesus of Nazareth, ayan nakikita nyo sa screen, na inilimbag noong May 15, 2007. Yung volume 2 naman, itong Jesus of Nazareth, Holy Week, from the entrance into Jerusalem to the resurrection, ito po ay inilimbag noong March 15, 2011, at itong volume 3 naman, itong The Infancy Narratives, Jesus of Nazareth, inilimbag noong November 21, 2012. Ngayon, tatanungin natin ang mga taga CNN, talaga bang sinabi ni Pope Benedict XVI na ang ating Panginoong Kristo ay hindi po ipinanganak noong December 25? Titignan natin yan mga kapatid. Dito po sa article ni Laura Smith Spark na isinulat noong November 23, 2012, itong may pamagat na Pope's Book on Jesus Challenges Christmas Traditions. Ganito po ang ating mababasa, ililiwat ko na po sa Tagalog. Pasko na, ngunit hindi tulad ng alam mo, isang bagong aklat na inilabas ngayong linggo ni Pope Benedict XVI ang tumatalakay sa buhay ni Jesus nung bata pa siya. At pinabulaanan niya ang ilang mga alamat tungkol sa kung paano naganap ang nativity. Sa aklat niyang Jesus of Nazareth, The Infancy Narratives, sinabi ng Santo Papa na ang Christian calendar ay talagang base sa isang pagkakamali ng isang monghe sa ika-6 na siglo na ayon sa kanya ay may ilang taong kulang sa kanyang pagkalkula ng petsa ng kapanganakan ni Jesus. Klarong-klaro po yan mga kababayan. Mula po sa article na ito, ayon pala sa aklat ni Pope Benedict XVI, may ilang taong kulang sa pagkalkula ng 6th century monk ng petsa ng kapanganakan ni Jesus, mga kapatid. At yan po ay tungkol pala sa taon, hindi po tungkol yun sa kung December 25 o iba pang petsa yon, mga kapatid. At para makita na natin kung ano yung katotohanan talaga sa likod nito, babasahin natin yung aklat mismo. O Cesar Zeneta, panoorin mo, iluwa mo yung mata mo, sinungaling ka talaga, Ito, babasahin natin yung aklat ni Pope Benedict XVI, Jesus of Nazareth, The Infancy Narratives, na isinulat noong 2012. Ganito po ang ating mababasa sa pahina 61, heto po ang nakasulat. The starting point of our reckoning of time, the calculation of Jesus' date of birth, goes back to the monk Dionysius Exiguus in 550 AD, who evidently miscalculated by a few years. Yan po yung quotation na binasihan ng lahat ng mga item sa mga news. Pero alam nyo ba mga kababayan, ito pong nasabing quotation na ito ay pinutol. Hindi po pinasa ng buo. Ito, babasahin natin yung konteksto at ililiwat ko na po sa Tagalog. Ganito po ang ating mababasa. Ang isang paunang problema ay madaling malutas. Ang census ay naganap sa panahon ni Haring Herodes na namatay noong 4 BC. Ang panimulang punto para sa ating pagbilang ng oras, ang pagkalkula ng petsa ng kapanganakan, bumalik sa monghe na si Dionysius Exiguus noong 550 AD na maliwanag na mali ang kalkulasyon ng ilang taon. Ang makasaysayang petsa ng kapanganakan ni Jesus kung gayon ay ilalagay ilang taon na ang nakalilipas. Napakaliwanag, ilang taon. Hindi naman iniba yung petsa. Kaya, mula po dito sa ating nabasa, tandaan natin yung sinabi ni Pope Benedict XVI, ang makasaysayang petsa ng kapanganakan ni Jesus, kung gayon ay ilalagay
Ilang taon? Hindi naman sinabi na mali yung petsa eh. Nako, si Cesar Sineta, yung sinabi, ilang taon daw. Ibig sabihin, mula po sa quotation na ito na sinabi ni Pope Benedict XVI, nagkamali po itong si Dionysius Exiguus. Sa taon lang at hindi po sa buong petsa na December 25, may mali sa kalkulasyon ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Mali po yung item sa news. Mali po talaga sila. Pati si Cesar Sineta, pati si Barry Thompson, mga bugok, mali, palpa. Nako, nakakaiya itong mga taong ito, mga sinungaling. O, ito pa. Ito pang pruweba. Mula po sa kasaysayan, Mr. Cesar Sineta, iluwa mong mata mo. Babasahin natin ha. Mula sa Britannica Encyclopedia, ito sa online ito. Hanapin mo ito, Cesar Sineta. Magsuri ka pa. Kulang ka pa sa research eh. O, ito. Mula sa article na Dionysius Exiguus, ganito po ang ating mababasa. Si Dionysius Exiguus, ika-6 na siglong kanonista, ay itinuturing na inventor ng kalendaryong Kristiyano na ang paggamit ito ay lumaganap sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga bagong talahanayan ng Pasko ng pagkabuhay. Ang 6th century historian na si Cassiodorus ay tinawag siyang monghe. Ngunit ang tradisyon ay tumutukoy sa kanya bilang isang abot. Dumating siya sa Roma noong mga oras ng kamatayan noong 496 AD ni Pope Saint Gelasius I na nagpatawag sa kanya upang ayusin ang Pontifical Archives. Pagkatapos noon, nakilala si Dionysius bilang isang scholar sa Roma. Noong 525 AD, sa kahilingan ni Pope Saint John I, inihanda niya ang talaan. Ito ay isang binagong Alexandrian computation batay sa 532-year cycles ni Victorius of Aquitaine. Nagkamali siya ng petsa sa kapanganakan ni Kristo ayon sa sistemang Romano bilang December 25, 753. Klarong-klarong mga kababayan, yung kanya palang petsa ay December 25, 753. Paano ngayon yan? Ang pinag-usapan pala dito ay hindi po yung mismong araw ng December 25, kundi ang taon kung kailan siya ipinanganak. Klarong-klaro po yan mga kababayan. Hindi po yung December 25, 753. Nako, palpak talaga itong si Cesar Sineta, no? So ang tanong, tama ba si Cesar Sineta sa kanyang sinabing inamin daw ni Pope Benedict XVI na hindi sa December 25 pinanganak ang ating Panginoong Kristo, na yung binatayan niya, yung diaryong ito, ano? Magugulat po kayo. Maging ang ang papa nyo sa Roma, talagang inamin niya na hindi totoong si Kristo ipinanganak ng December 25. Ng December 25. Pati po ang Papa ninyong si Papa Francis ay hindi rin naniniwala na si Kristo ipinanganak ng December 25. Yan po ay ipinagsigawan na ni Papa ninyo Benedict sa buong mundo na si Kristo ay hindi talaga ipinanganak ng December 25. At saka yung ministro niyang bugok din. Today we're facing the truth about Christmas. Now, earlier we said we'd hear from a correspondent from the Vatican on the Pope's latest admission about Christmas. Well, today, the current Pope of the Catholic Church admits that Jesus was not born on December 25th. But what does this mean for those who truly believe in the holiday and its traditions? Well, let's take a look at this. Pope has been writing a 3-volume book on the life of Jesus. He also takes into account the results of scholarly studies on the Bible that have showed already for decades that the date of the birth of Jesus, for example, was wrong. So what does this mean for all the sort of traditions that have built around some of these, myths, as you have it, like Christmas carols and so forth, and even the birth date of Jesus? What does that mean for the way we celebrate Christmas? Well, as you know, the Pope is a traditional man, and he doesn't want people at all to change their traditions. Now, what does the Pope say? Well, all these traditions, all these beliefs people have about Christmas never actually happened. Well, if people had gone straight to the Bible to see for themselves, they'd have known that long ago. But what else? Well, according to the Vatican correspondent, the Pope is a traditional man, and he doesn't want people at all to change their traditions. What does the Pope say in the face of the truth? Don't change. He wants parishioners and those who celebrate the world over to stick to these traditions
that have nothing to do with the truth. Nako, mga bugo kaya? Busted yan, mga palpak! Nako, kawawa! Nakakahiya. Talaga, imbis na respetuhin ng mga Katolikong nagluluksa, itong si Cesar Sinieta, nagpapakalat pa ng fake news. Ang sinasabi nga ng Biblia, yung mga nagsisinungaling, alam niyo na po kung saan mapupunta. Yung mga kasinungalingan ni Cesar Sinieta na ginagawa ng kabobohan at kamangmangan, ano bang mangyayari dyan, ano? Nagmumukhang totoo yan sa iba. Kaya, si Cesar Sinieta, malaki po yung pananagutan niya sa Diyos niyan. Nako, kawawa naman si Cesar Sinieta, no? Anong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburnok at ito ang Factbusters. Nako, si Cesar Sinieta talaga. Kawawa talaga. Nako, Cesar Sinieta. Pakialamero ka kasi, kaya palpak ka. I am Catholic. I am